9:39 ang oras. Magandang umaga mga bossing. Happy Wednesday everyone. Napakainit ng panahon mga boss, sa mga nagta-travel or magta-travel, nag-long ride or ano man ang inyong dinadrive, nasa bahay man kayo, lagi pong uminom ng tubig. Iwasan natin ang dehydration mga bossing dahil napakainit ng panahon, sobra. 9:30 pa lang ng umaga pero ramdam na ramdam ko kahit gaano kakapal tong aking jacket na ginagamit, ramdam ko yung tagos ng init sa aking braso. Kaya pinaka the best talaga na pangontra sa dehydration is tubig. So kawawa talaga yung mga ating mga driver, mga namamasada ng jeep or yung mga namamasada gamit ang mga sasakyan na may gasolina. Sobrang kawawa. Napakamahal na ng diesel, lalo na yung mga jeepney driver. Syempre ito, puro diesel ang karamihang ginagamit nila sa kanilang sasakyan. Ito 146, malapit nang mag 150. So yung 146 na yan, baka ilang kilometro lang yung tatakbuhin yan. Paano kung traffic pa? 'Di ba? So kawawa talaga. Mga driver, mga namamasada, talagang naiiyak na lang sa hirap ng pamamasada. Halos napupunta lang sa diesel yung 12 hours nilang pamamasada. Halos napupunta lang sa diesel. Malinis silang nakakauwi, 200 to 300 pesos. So ganun kahirap yung kanilang dinaranas ngayon. Hindi lang driver, lahat tayo mga bossing nakakaranas ng kahirapan dahil sa taas ng gasolina. At ang bad news nito mga bossing ay hindi na babalik sa 60 pesos. So itong gera na nangyayari sa Middle East ay parang naging pabor pa dun sa ibang mga oil company. Dahil yung 90, 100 ay parang magiging normal na. Kahit na humupa na yung gera, kahit na magkaroon na ng maraming supply ng langis, ay parang magiging normal na itong mataas na presyo ng mga bilihing produkto ng langis, no? Yun ang nakakasama ng loob. Tapos yung hiling na taas pamasahin ng ating mga driver ay hindi man lang mapagbigyan. So sobrang bulok talaga ng ating gobyerno mga bossing. Sobrang bulok ng sistema. Nakakadismaya, nakakasama ng loob. Although hindi naman ako bumabiyahe, hindi naman ako namamasada, pero ramdam ko yung hirap ng mga jeepney driver kasi nung Monday, alam niyo mga bossing, maikwento ko lang nagpunta ako ng Alabang Festival, nag-commute ako. Ako na yung pasahero mga boss. Bakit boss? Ha? Mahina yung preno mo? Mahina yung preno mo? Delikado yan, baka maka-aksidente ka. Pa-check mo. Binangga ako sa likod. Delikado. Ano ba mahina ito? Ito ba mahina harap? Hindi ibig sabihin mahina yung preno o ano? Hindi mo nang naipreno agad? Kasi kala ko mahina, baka maka-aksidente ka. Okay lang yun, wala namang problema.
So hindi siya nakapokus. So yun nga mga bossing, no, dahil nagbiyahe ako ng festival last Monday, no. Kausap ko yung driver na sinakyan ko. Nung una medyo nainis ako sa totoo lang kasi ang nakalagay sa signage niya is Susana Heights. So meaning expected ko mag-expressway Susana. Pero pagdating ng stoplight dito sa may Susana, kung familiar kayo doon sa lugar na yon, hindi siya nag-express at nag-service road siya. So medyo nainis ako. So hindi ko na lang pinansin kasi maraming mga bumababa sa mga sumasakay. And then mayroong isang estudyante na sumakay. Ang baba niya dito sa may malapit sa Muntinlupa, Ayala, Park Place ata yun. And then nagbayad ako. Sabi ko Festival Alabang. So ang binayad ko is 50 pesos. Pero expected ko kasi is 15 pesos na yung minimum. Pero sinuklian niya ako ng 30, ano ba sinukli sa akin? Basta 13 pesos lang yung kinuha niya. So sabi ko, ba't kala ko 15? Iba-iba kasi guys iba-iba yung pamasahe ngayon. May 13, merong 15. Merong pag nagbayad ako ng 15, nagsusukli sila. Yung iba naman, hindi na. So, yung 50 pesos, hindi ko na ini-expect. Sabi ko, sa kanya na lang. Pero yun nga, binalik niya yung sukli. Nakuha ko yung sukli. So, sabi ko dun sa nagabot sa akin, pakibigyan na lang ulit. Kasi sobra yung binaligyan niya. Sa isip ko sobra ng 2 piso kasi dapat 15 nga. So kinuha yung 2 piso, so, binabalik na ulit sa akin yung 35. Edi sabi ko, wag na kuya, sa'yo na yan kako, sabi ko. So ibig sabihin 50 pesos yung binayad ko. Ngayon yung estudyante na sumakay, so nagbayad siya, 'di ba estudyante, alam ko meron silang discount, 'di ba? So yung estudyante nagbayad din ng 50. Tapos nagsusukli yung driver, then sabi nung estudyante, tumingin siya sa akin. Sabi niya, kuya, wag niyo nang suklihan. Yun din ang sabi nung estudyante. Okay? So maya-maya pagdating namin dito sa may malapit sa may munisipyo ng Muntinlupa, so yung nasa likod ng driver bumaba. So bali from the driver, pang-apat ako. So bumaba yung tatlong magkakasama tapat ng munisipyo. So ako na yung nasa dikit ng driver. And then yun, in-interview ko na siya. Sabi ko, kuya, kumusta ang biyahe? Hindi agad siya nakasagot. Tapos maya-maya may dumating na isang kapwa niya driver, tumapat sa kanya. Sabi nung driver na isa, parang ayoko na, parang gusto ko na sumuko, sabi nung isa. So si kuya positive, ang galing ni kuya, sabi niya, laban lang pre, sabi niya gano'n, laban lang. Wala, ganito talaga, sabi niya gano'n. Pero ramdam mo guys, alam mo yung lungkot sa kanyang mga salita na laban lang, pero alam mong matindi yung kanilang pinagdadaanan. Hanggang maya-maya may nagbayad 100 pesos. Medyo hindi naman katandaan, siguro mga edad 40 to 50, mga ganun. So sumakay siya doon sa may tapat ng Pure Gold, lagpas ng munisipyo, going to Alabang. 100 pesos. And then tumingin ulit sa akin yung babaeng yun, yung nagbayad.
Tapos nagbibilang na ng sukli yung driver para iabot. So sabi ng matanda o ng babae, kaya wag mo nang suklian. Sabi ganon. So doon ko na napansin si kuya na parang napakamot siya ng ulo. Sabi niya, napaano na lang siya, salamat po. Dahil yung pinagas daw niya na 400 pesos, before ako sumakay, nagpagas siya ng 400 pesos. Sabi niya, yung 400 pesos daw na ginas niya, papunta lang daw ng Alabang yon. Tapos, yung karga niya na pasahero ay hindi pa makaka 400 pesos kung sa 15 pesos yung ipapamasahe. Kasi hindi naman punuan eh. So, sabi niya, sobrang hirap sir. Doon sa tanong ko na kumusta ang biyahe, sabi niya sobrang hirap sir. Dati, nakakapagtabi pa raw siya, 200, 300, nakakapag-savings. Pero ngayon daw, yung sinusubi niya o tinitira niya na yun, sinisave niya na 200, 300, yun na raw yung kanyang neto o yung kanyang kinikita sa maghapong biyahe. Dahil kapag nag-gas daw siya ng 500 or 400, ang babalik lang doon parang sumusobra lang daw ng mga 50 pesos. Ganun lang daw ang natitira doon sa 400. So ibig sabihin doon sa 400 to 500, ang kinikita lang is 50. Malaki na yung 100 pesos. So talagang napupunta lang sa gasolina or sa diesel yung kinikita nila. Ganon kaawawa talaga itong mga driver na to. Tapos yung subsidy na yan, di ba? Ang tanong, nabigyan ba lahat ng driver? I'm sure hindi lahat. Kaya grabe itong gobyerno natin. Even yung mga rider, MC taxi rider na namamasada, mapa-joyride, move it, angkas, o ano man yan, na gumagamit ng gasolina, hindi lahat nakakuha guys. Ako hindi ako nakakuha, joyride ako, pero hindi ko na hinahabol kasi nga may trabaho naman ako. May permanente naman akong income araw-araw, kaya hindi ko hinahabol yun. Pero, ganun pa man, dapat kasama ako doon sa mga listahan kasi membro ako ng joyride, bumabiyahe ako pa minsan-minsan. Diba? Pero yun nga, hindi ko naman na hinahabol yun. Ang akin lang, gusto ko nga ipunto ay hindi lahat nakakuha, hindi lahat napasama sa listahan. Diba? So, sinong kumita na naman? Gobyerno na naman. Ilang bilyon yung inilabas na pondo para dyan sa gas, sa fuel subsidy na yan. Sobrang laki. Diba? Tapos, ang tanong, mauulit pa ba yun? Yung 5,000 pesos na yun, isang full tank lang yun guys sa isang pribado sasakyan na ginagamit sa paglakwat siya. Ay paano pa kaya doon sa mga namamasada na 5,000 pesos? Diba? Saan makakarating yung 5,000 pesos sa mga namamasada na jeep? Kasi isipin nyo, yung 10 litro o yung 1,000 hindi po umabot ng 10 litro. Diba? 1.5 ang 10 litro ngayon. Eh ilang litro ang laman ng tangke ng isang jeep? Hindi lang naman sa 10 litro yan. So ibig sabihin yung isang full tank na yon o yung 5,000 na yon, isang full tank lang halos. Tapos ilang araw lang ibabiyahe yun. Siguro mahaba na yung 3 araw. O ang tanong, yung 5,000 na yun, kung nag-boundary yung isang driver, ang tanong, kumita ba siya ng sasapat sa araw-araw nalilipas hanggang hindi natatapos yung gera? Diba hindi? Pero yung mga politiko, yung mga nasa pwesto na kung saan gumagawa na naman sila ng batas para sa mahihirap na magtipid sa kuryente, magtipid sa gasolina, magtipid sa lahat ng bagay, pero sila
Baka sa bahay maniwala kayo sa hindi, baka hindi lang 4-5 aircon ang nakabukas sa mga bahay ng mga yan. Sa isang pamilya, maniwala kayo sa hindi, baka hindi lang 2, 3, 4 na sasakyan ang tumatakbo sa mga yan araw-araw para maglakwat siya. At saan galing yung pera na ginagamit nila? Saan galing yung pera na ginagastos nila? Panggasolina. Lahat yan galing sa gobyerno. Maniwala kayo sa hindi. Galing yan sa pondo ng bayan, pondo ng taong bayan, pera ng taong bayan, tax ng taong bayan. Diyan yan ang gagaling. Bakit ko nasabi? Marami akong mga kakilala, mga bossing. Marami akong mga nakakasalamuha. Halimbawa na lang sa munisipyo. Si Mayor may ipinasok na kamag-anak. Anong trabaho sa munisipyo? Kakain-kain, papuka-puka ka, paupo-upo. Yung kamag-anak ni Mayor na yun, pagka may nakakilala na kaibigan, kamag-anak, ipapasok pa niya yun, irerekomenda, pasasahurin ulit ng gobyerno yun. Hindi naman si Mayor ang magpasahod dun eh. Yung ipapasahod na doon at pinapasahod niya doon sa pinsan niya na yun, pera na galing sa tax, pera ng taong bayan. Yung secretary ni Mayor, secretary ni Vice Mayor, lahat ng secretary, lahat yan mayroong pantauhan. Si secretary pinapasahod ng gobyerno natin. Then yung utusan ni secretary, hindi naman siya magpapasahod din eh, gobyerno pa din. Ganyan, kung gumastos ang ating mga empleyado ng gobyerno. Kaya baliwala sila sa kanila, kahit magkano pa yan, kahit ano pa yan, bibili nila yan. Kasi hindi naman sa kanila galing yung pera eh. Pera ng gobyerno. Pera ng mga tao. Taxpayer. Sino yung taxpayer na yun? Lahat tayo taxpayer. May trabaho ka o wala. Huwag mo sabihin tambay ka lang, wala kang tax, mali yun. Dahil kahit tambay ka lang at ikaw ay may bisyo, sigarilyo, inom, may tax ka. Bumabayad ka ng tax. Pag bumili ka ng isang pirasong yosi, may tax yun. Pag bumili ka ng isang boteng gin, may tax yun. Kaya kahit tambay, may trabaho, lahat basta bumibili ka ng isang bisyo, pagkain o ano man yan, lahat yan may tax. So lahat ng tax na yan na binabayad natin, na binabawas sa ating mga private sector, lahat yan yung pinapasahod sa mga nasa gobyerno. So yung mga nasa gobyerno na yun yung mga niluklok natin na walang kwenta pag nakaupo na. Yan yung totoo. 'Di ba? Kasi hindi na tayo bago, hindi na tayo mangmang sa ngayon. Sa totoo lang. Kaya sino pa yung politician na magiging concern sa nangyayari sa atin ngayon? Bilang hindi naman tayo talaga ginigera. Hindi naman talaga dito nangyayari yung gera sa atin. Pero isa tayo sa pinaka-apektado ng gera dahil sa sistemang bulok ng ating gobyerno. Kung nanonood kayo ng balita, anong sabi ng DOE? Wala silang karapatan, wala silang kontrol magtaas ng gasolina ang mga oil company. Kasi wala daw batas para doon. Ilang taon na, ilang dekada na. Ang dami ng mga mambabatas. Ba't hindi sila gumawa ng batas para dyan, para magkaroon ng kontrol? Diba? So wala talaga palang kwenta yung ating gobyerno. Kung hindi nila kayang kontrolin, yung sunod-sunod na pagtaas ng langis. Diba? Kasi walang batas para doon. O, bakit pa sila magbibigay ng babala? Bakit nagsasabi pa sila na nagbigay ng babala si ganito sa mga nagtataas ng presyo ng langis? Eh wala naman palang batas para doon. Para saan yung babala? Diba? So ginagawa nila tayong tanga sila. Ginagawa nila tayong bobo sila. Nagbababala sila sa mga oil company, sa mga nagtataas. Eh wala naman palang batas para kontrolin yung pagtataas ng presyo ng langis. 'Di ba?
Grabe talaga itong ating gobyerno, mga bossing. Whew. Talagang kawawa kapag mahirap. Isipin nyo na lang ha, wala pa man tong ganitong klaseng pandemya, crisis, wala pa man yung gera. Hikahos na ang karamihan sa ating mga kababayan. Hikahos na. Gapang na sa hirap. Wala pa man yung gera. At itong gera na to na nangyayari, itong crisis na to na nangyayari, naging pabor pa to sa lahat, sa karamihan ng mga negosyante. Naging pabor pa to. Sa totoo lang. Kasi yung iba diyang natutulog na presyo ng mga bilihin na ngayon kailangan ng mga tao, matataas ng presyo. Di ba? Naging parang naging dahilan na lang tong gera para maging mataas yung presyo talaga ng mga bilihin, lalo na pagdating sa langis. Tuloy-tuloy na kasi nga walang batas. Bukod sa walang batas, bulok ang batas. Oh, bakit kanyo? Nasaan yung mga ating mga kongresista? Nasaan yung ating mga mambabatas na dapat gumagawa ng batas, gumagawa ng solusyon kung papaano mariresolba, masusolusyonan itong krisis na to sa ating bansa, sapagkat hindi naman talaga tayo yung ginigera. Nasaan yung mga mambabatas na yan? Nasaan yung mga kongresista na patuloy na nagkakamal ng mali-malitang pera? Nasaan? Imbes na pinag-uusapan itong tungkol sa krisis, anong inuuna? Impeachment. Impeachment, politiko na wala nang katapusan, nakaupo na at lahat, politiko pa din. Diba? Nasaan yung mga mambabatas na mga hinayupak na mambabatas na yan? Nasaan yung mga congressman na yan? Nasaan yung trilyon na mali-malitang pera na hanggang ngayon wala pang nakukulong? May nakulong man, small time. Nasaan yung big time? Nasaan yung promotor? Nasaan yung mastermind? Hinahabol nila yung ginastos ni BP Sara na magkano? 120 million. Pinag-aaksayahan ng oras, pinag-aaksayahan ng panahon, pinag-aaksayahan ng pera, kasi pera yan eh. Pera ng gobyerno na naman ginagamit nila dyan. Sa tingin nyo ba kakain lang ng lugaw yan sa hearing? Sa Kongreso? Sa Senado? Sa tingin nyo kakain lang ng pandesal yan? Hindi. Nakakatering yung mga yan at gamit yan, pera pa rin ng gobyerno. Habang naghihiring yung mga hinayupak na yan. 120 million, 150 million, sabihin na natin 200 million ginastos ni Sara ng hindi tama versus trillion peso mali-maleta na ngayon na hindi naman iniimbestigahan, kahit na napakarami na nagtuturo kung sino ang mastermind. Takot na takot sila dun sa taong ito. Saldico, Martin Romualdez, BBM, lahat ng kaalyado na nakatanggap ng mali-malitang pera. Diba? Wala. Dahil nakapokus sila sa impeachment. Dahil ayaw nila na makabalik ang mga Duterte, dahil takot na takot sila na kapag nakabalik ang mga Duterte, ay lahat itong mga to baka magsama-sama sa kulungan to. Diba? Ganyan ang politiko dito sa atin sa Pilipinas. Sobrang napakawalang kwenta, bulok ang sistema. Sobrang bulok. Sobrang bulok. Ngayon, krisis. Sabihin nyo sa akin kung sinong politiko ang nakakarating sa bahay ninyo para mangumusta, para mamigay ng tulong. Sinong politiko? Meron ba o wala?
Pero kapag eleksyon, kahit tirik ang araw, umuulan, aniwala kayo siya hindi, pupuntahan kanya sa bahay, kukumustahin, kakamayan, dahil kailangan kanila. Pero kapag tayo na yung may kailangan, wala yan. Walang pakialam yan. Tandaan nyo tong araw na to, kung nanonood ka, kung sino ka man, taga saan ka man lugar. Kung nanonood ka ngayon, medyo napapahama na tong vlog ko, tong video ko. Pero okay lang kasi nasa biyahe naman ako going to work. So, tandaan nyo to, itong sinasabi ko ngayon. Okay? 2 years from now, mag-i-eleksyon na. Okay? Walang lumalapit sa inyo ni isang politiko panahon ng krisis. Real talk. Panahon ng krisis ngayon, walang lumalapit sa inyo, walang nangungumusta, walang gusto mag-abot ng tulong. Pero 2 years from now, pagdating ng eleksyon, maniwala ka sa hindi. Mark my word, mga bossing. Balikan nyo ako, balikan nyo itong video na to. Pagdating ng 2028 eleksyon, maniwala kayo sa akin, nag-uunahan, halos magsilumuhod yung mga tumatakbo na yan sa gobyerno para iboto sila. Ito, gawin nyo. Pag nangyari yan, at totoo itong sinasabi ko, isa lang ang sabihin nyo sa kanila, asan kayo nung kailangan namin kayo? Yun ang sabihin nyo sa mga hinayupak ng politiko na yan. Okay? So yun lang mga bossing, medyo napapahaba na tayo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa akin ngayong araw. So 15 minutes, nasa trabaho na ako. So nakakasama lang ng loob, kaya ganito yung aking mga pinagsasabi. Pero real talk mga bossing, maniwala kayo sa hindi. Ito yung reality natin.